fucking hands up. Diretso na tayo sa ating topic. At kahapon, may nag-viral. Actually, minsan maganda bumibisita ng TikTok kasi nakikita natin kung ano yung mga nagva-viral. May nag-viral na video ng isang miyembro ng ating kaparian. Ito po, parte po ito ng YouTube video nito. Misa de Gallo, online live mass with Reverend Father Fidel A. Roura, December 18, 2021. Kahapon din po ito ng madaling araw. Yan. So, ito na. Gagawin natin mga kaibigan, papanoorin natin yung parte na nag-viral sa TikTok. Kasi mga kaibigan, by the way, bago ako magpatuloy, this is not an attack on Catholicism and Christianity in general. Hindi po. Hindi po natin binabatikos dito yung paniniwala natin bilang Katoliko o bilang Kristiyano. Hindi po yun ang usapan dito. Ihiwalay po natin yan. Tulad nga po ng separation on church and state, magkahiwalay yan. Huwag natin pagsamahin yung dalawang yan. Pero mga kaibigan, siguro, kailangan din nung matutunan yan ng ating mga kaparian. Again, this is not a criticism of Catholicism or Christianity, but a response to this specific video or specific statements na inilabas ng isang miyembro ng ating kaparian. So with all due respect po sa ating mga Katolikong nanonood po ngayon, this is not a criticism of the Catholic religion. Hindi po. This is a criticism of only one member of your clergy. Or two. Dalawa sila eh. So yan. Pakinggan natin mga kaibigan. Pakinggan natin. Okay? Kasi very intriguing sa akin to, pinapanood ko to, very intriguing, very I don't know, hindi ko alam kung paano ko i-describe to. Kayo na lang, i-describe nyo na lang kung paano i-describe to. Pero okay, let's do this. Maraming mga opinyon. Halimbawa, ilan tayo dito? Baka 500 tayo dito. Ang dami yung opinyon tungkol sa akin. Pero ang taong may integridad, dalawa lang na opinyon ang pinakamahalaga. Ang opinyon ko sa sarili ko. Pero lalong-lalo na ang opinyon ng Diyos sa akin. Hindi mahalaga kung paano nyo ako nakikita. Ang mahalaga at the end of the day, Lord, are you pleased with me? Ang daming taong natutuwa sa akin. Pero ikaw ba natutuwa? Yun ang mahalaga. Yun ang magliligtas sa akin. Ganon ang taong may integridad. Hindi mahalaga. Wasakin man siya, winawasak siya ng mga salita ng iba, totoo man o hindi. Ang mahalaga, anong opinion mo sa sarili mo? At lalong-lalo na kung anong opinion ng Diyos tungkol sa iyo. Pasensya na ha. Huwag mo nang mag-react ha. Yung magre-react, ito yung mga taong walang integridad, ha? Grabe. So wala na pala akong integridad dahil nag-react ako. Sorry, hindi ko natiis mga kaibigan. Pasensya na. Tuloy tayo. Si Joseph hindi nagre-react ng nega. Kasi nag-iisip talaga ako ng halimbawa. Kung bakit, Lord, baka... Yan ang sabihin mo. Totoo, wala talaga ako maisip. Hanap ako. Ano pa? Magandang example ng integrity. Kasi ito yung nakita ko eh. May isang kandidato. Sorry, hindi ko talaga matiis mga kaibigan. Tala mo, matagal daw siya nag-iisip. Isip daw siya ng isip na halimbawa ng integrity. Tapos dumiretso siya sa politika. Alam niyo mga kaibigan, wala raw siyang ibang maisip. Mga kaibigan, ang dami-dami mong pwedeng gawing example. Kumpanya, mga boss sa trabaho. Di ba?
Kasi when you're talking about integrity, you're talking about leadership. Hindi ho ba? Pagiging leader. Sa politika lang ho ba tayo may leader? Hindi. Meron po tayong leader sa ating mga kumpanya, meron tayong mga leader sa ating mga organisasyon, meron tayong leader na isang religious institution. Ayan, no? Pare. Leader yan, di ba? Hindi niya naisip yung sarili niya? Sige, tuloy natin to. May isang kandidato na nangangampanya sa video. Ito, authentic video. Hindi yung mga TikTok lang ninyo, ha? Nangangampanya. Wow. May sumisigaw. Lugaw ka! Lugaw ka! Lugaw ka! Blank, blank, blank kami! Blank, blank, blank kami! Solid! Blank, blank, blank kami! Kung kayo yung kandidato, ano magiging reaksyon ninyo? Teka lang, ha? Bago tayo tumako sa punto ko, ha? Bakit nga ba lugaw? Wag mo na akong i-brief tungkol dyan, ha? Medyo alam ko na yan. Kaya lang, Tanong ko, ay marinig yung sagot. Sa kandidato, corrupt ka! Immoral ka! May asawa ka na? Nag-entertain ka pa ng iba! Buwaya ka! Trapo ka! Ba't hindi yun ang sabihin natin sa kanya? Bakit lugaw? Father, kahit hindi mo tinatanong, kahit di mo, malamang di mo maririnig yung sagot ko, pero kung sakali marinig mo man, dahil nagtanong ka kung bakit lugaw, sasabihin ko sa'yo kung bakit. Kasi bobo si Lenny. Yun ang dahilan dyan. Bobo si Lenny. Lugaw nga sabihin, sabaw lang tsaka kanin. Walang sustansya. Bobo kasi siya. Yun ang totoong dahilan dyan. Kitang-kita naman sa mga interview, kitang-kita sa mga pulisiya niya, sa mga sinasabi niya. Bobo siya. Yun ang dahilan ko ba't lugaw ang tawag sa kanya. Pangalanan na natin. Alam naman natin sinasabi nito si Father Sana makarating lang sa itong video na to, Father, no? Sagutin mo yung tanong mo kahit hindi mo papakinggan. Bobo kasi si Lenny. Kasi bobo talaga. Tanga. Kasuhan na ako ng lawyers for Lenny. Wala akong pake. That's a fact. Her stupidity is a fact. Marami tayong ebidensya niyan. Kaya siya tawag sa kanya lugaw. Tuloy natin, mga kaibigan. Di ka ba kumakain ng lugaw? May itlog, tsaka manok, kumakain ako. Ay, yung nagsasabi, lugaw ka. Ang hina nung accusation niya. Tapos yung ang hina-hina ng accusation niya, maawa ka pa sa kanya. Bakit? Hindi siya pinansin. Yung kandidato, kamay-kamay lang. Ngiti-ngiti lang. Pati siya yata nginitian if I'm not mistaken. Ganon ang taong may integridad. Wasakin man ng iba, hindi mawawasak kasi buo na siya. Ang tansya ko nga, kahit matalo ang kandidatong ito, hindi niya yun iindahin talaga. Kasi buo na siya. Kasi ang tansya ko, kahit manalo siya, yung pagiging presidente, wala nang maidaragdag sa kanya kasi buo na siya. Yun pa kayang mawala ito sa kanya? Hindi pa siya nagiging presidente? Buo na siya. Kaya kung matalo, sana hindi. Pero kung matalo, Matatalo, Father, matatalo. nalulungkot. Pero Sorry ka. Lungkot na sadsad, ha? Siya malulungkot siya sigurado, pero hindi para sa sarili niya, kundi para sa bayan ng Pilipino na ayaw na yata ng integridad na ino-offer niya. Father! May kilala rin akong kandidato na kahit anong ipukol mo sa kanya, hindi siya nagre-react. Yan na. Pero it's either lang naman sa dalawa ito. Katulad ng sinasabi kong kandidato, hindi nagre-react kasi hindi siya talaga apektado. O yung naiisip mong kandidato, hindi nagre-react kasi alam niyang totoo. At kapag nag-react siya, mas lalo siyang sasadsad kasi hindi niya talaga masasagot ito. Bakit ngayon gano'n, no? Ano nyo, ito yung tinatawag, ito po, perfect. Buti na lang ginawa to ni Father, mga kaibigan. This is the perfect example of what I call, or what we call, intellectual dishonesty. Intellectual dishonesty, mga kaibigan. Ibig sabihin,
yung standard na meron siya tungkol sa integridad, yung standards niya, ipinasa niya kay Leni Robredo, okay lang. Hindi siya nagre-respond kapag may nanlalait sa kanya ng lugaw, tinatawag siyang bobo, tanga, whatever. Hindi siya nagre-respond, hindi siya bumabalik, hindi siya gumaganti, hindi siya nananakit. Pag kay Leni, okay lang. Napakahusay, napakaganda. Pero pag tungkol kay BBM, alam naman natin mga kaibigan, si BBM lang naman ang pinapatungkulan nito kahit hindi niya pangalanan eh. Huwag na tayong gawing tanga, alam naman natin sinasabi niya eh. Pag kay BBM, pag siya hindi sumagot sa mga bato sa kanya, sa mga akusasyon, sa mga chismis, etc., etc., ay ang sagot ni Father, kaya hindi ka sumasagot. Dahil kapag sumagot ka, lalo kang lulubog. Dahil alam mo na mga akusasyon sa iyo ay totoo. Yun, mga kaibigan, yun ang tinatawag natin. Perfect example of an intellectually dishonest person. To si Father. Father Roura, if I'm not mistaken. Yan, Roura. Father Roura. Hindi mo ba pinangalanan? Sana pinangalanan mo na lang. Alam naman namin sinasabi mo. Diba? Iba ka ng standards ang sineset. Iba ang standard na sineset mo para kay Leni, iba ang standard na sineset mo para kay BBM. Kahit pareho sila ng galaw, pareho sila ng gagawin, at pareho sila ng kanilang responde sa mga akusasyon, iba ang halaga na ibinibigay mo kay Leni, iba rin ang halaga na ibinibigay mo kay BBM. Tuloy natin. Hindi nga totoo, Father! Okay, yan ka mag-react, ha? Bakit ganun? Bakit may binabayarang mga compensation ng mga biktima? Alam mo yan. Bakit may mga sinosoli? May nasoli na, alam mo yan. Ay, kung wala ka lang kasalanan yun. O ako yun. Ay, over my dead body. Pera namin to! Bakit namin kayo rin babayaran? Wala kaming ginawa sa inyo! Alam nyo, siguro hindi yata alam ni Father kung paano tumatakbo ang mga korte sa Pilipinas. Father, meron po kasi tayo tinatawag na korte. Umabot na po sa Korte Suprema yung mga kaso na yan. From Sandigan Bayan, may mga umaabot na sa Korte Suprema. Pag ikaw kumontra ka sa ruling ng korte, kahit sabihin mong iyo yan at ipaglalaban mo yan hanggang patayan, kapag ikaw ay kumontra sa utos ng korte, makukulong ka palalo. Pero sige, dahil pumunta dyan si Father, pag-usapan uli natin. Ay, mamaya na lang, patapusin muna natin. Wala nga, hindi nga yung totoo, Father! Paninira lang! Sana pala hindi na lahat yung pinag-aralan ng kasaysayan. Hindi pala totoo yan. Father! Dami mo sagot. Let bygones be bygones na! Oo nga. Sino bang may ayaw ng forgiveness? Sino bang may ayaw ng moving on? Pero may tamang simulain yon. Integridad. Nakita nyo yung Tower of Babel? Lahat nila united, but not for a good cause. Not with integrity. Kaya nabuwag. Ang tunay na pagsasama, ang simula niyan, mabuting pagsasama, pagiging tapat sa isa't isa. Kaya nga, yung kayong mga mag-asawa, bago kayo ikasal, tinutulog muna kayo, di ba? Sinasabi sa inyo, baka meron kang malaking lihim dyan, na kapag nalaman ng mapapangasawa mo, hindi kanya pakasal, dapat sabihin mo yun. Dapat sa totoo pa lang, sa una pa lang, makatotohanan, sapagkat mabuhay ang pagsasama na walang katotohanan. Papakasalan ba namin si Bibi? Hindi apples to apples Father. Para ka nagkumpara ng apple sa rambutan. hindi pasok. Sorry, Father, mali ang logic, hindi pasok. Pero wait, meron pa isa. Para lang just to reinforce my point. Meron pa isa dito kay Roura din, kay Father Roura. Ayan. Ito parang 3 weeks ago yata to. Parang sometime last month. Maikli lang to, panoorin natin. Sa parating na halalan.
May mga kandidatong binabash ng mga masasakit na salita. Pero makikita mo yung reaksyon. Yung kandidatong hindi gumagante, hindi nagagalit, umi-smile pa, kalmado lang. Yung bang kahit binabastos na ay pinipigil na magalit. Pansinin po ninyo, nakakatanggap ng magandang suporta mula sa iba. Ay, ang bait naman niya. Akalain mo sinasabihan siya ng ganon? Hindi siya gumagante. Ay, nako. Boboto ko na siya. That's conquering evil with good. Yun ang kapangyarihan ng kabutihan sa kasamaan. Sabi nga sa Romans 12:21. Kaya, mapapansin po ninyo, tumataas ang survey standing nila. Pero, maging mapanuri tayo. Tingnan natin kung sino yung kandidatong hindi umiimik, hindi nagagalit, gumagawa pa rin ng mabuti, sapagkat talagang mabuti sa kandidatong hindi umiimik, hindi nagagalit, gumagawa pa rin ng mabuti, kasi ang mga sinasabi tungkol sa kanya ay totoong talaga. Na kung kikibot siya, yun ang ikalalaglag niya. So bahagi yun talaga ng kanyang taktika. Tama po pwedeng sabihin kahit ng isang nakagawa ng masama. Ito'y bahagi ng aking plano para i-unite ang lahat ng mga Pilipino. See? Para magkaisa na tayo. But can there be true peace without forgiveness? At po pwede bang magkaroon ng kapatawaran kung walang pag-isisi at pagbabayad puri sa kasalanan? Kung ikaw ay misis, sige nga, tatanggapin mo bang muli ang mister mo for the sake na mabuong muli ang pamilya ninyo? Kayong kahit minsan na hindi nagsisi, ni hindi ito humingi ng sorry sa iyo sa mga kasalanan niyang napatunayan mo mismong totoo. Yun. Yan. Oh. Father. Oh my. Hoy, Father. Kala ko ba wag tayong judgmental? Father, tinuturo yan sa pulpito nyo, di ba? Father, wag tayong maghusga. Naalala nyo ba si who's that? Hindi sabi si Magdalene daw, pero merong isang babae na nahuli na nakikiapid. Kinaladkad ng taong bayan sa kanilang sa public place, no, habang in the act of sex. Kinaladkad, dinala sa square. Ayan, dinala sa publiko. Sabi, dinala pala kay Jesus. Ang sabi kay Jesus, anong gagawin namin dito? Nahuli namin, nakikiapid. Ang sabi, kapag sabi sa batas ni Moses, kapag daw nahuling nakikiapid, kailangan patayin. Diba? Ano sinabi ni Jesus? He who has done no sin cast the first stone. Father, tinuturo mo sa amin yan eh. Ba't di mo magawa? Ba't di mo magawa? Personal ko lang yan. Pero wag natin pagbasihan yung mga kwento-kwento ko lang. Kasi mga kaibigan, kapag kwento-kwento ko lang, chismis yun. Wag ganon, di ba? Kasi po, meron po kasi sinabi si Father dito na may mga kasalanan na napatunayan ng totoo. Okay. Walang problema. Ano pa ba yung mga bagay na napatunayang totoo? Kasi alam nyo, ang lusot lang ni Father dito, pagkatapos ng lahat, pag napanood na itong video na ito, ang lusot lang sa akin ito, sabihin niya. Sinabi ko bang si Bongbong Marcos, guilty kasi kayo. Oh, yun lang ang sasabihin niya. Maniwala kayo sa hindi. Sana mag-respond si Father Rora. But anyway, tingnan natin kung ano yung totoo. Kasi mga kaibigan, sinabi niya parang hindi naman tayo nag-aral ng kasaysayan.
tingnan natin kung anong nasa kasaysayan, mga kaibigan. Total, sinabi naman niya kanina, napatunayan totoo, di ba? Mga bagay na napatunayan totoo. Ito po ay ang GR 185484. Francisco I. Chavez, ang petitioner, yung naghabla, versus Imelda Marcos, respondent. Okay? Ito po, if I'm not mistaken, ang Solicitor General nung panahon na yan. Okay? 2018. Ruling pala ito ng 2018. Ano pong kaso ito? Ang kaso pong ito, kumabot na sa Korte Suprema. Kasi bakit po Korte Suprema? Si Leonen ang nagruling ng kasong ito. Okay. Ano po ang kwento nitong kaso na to? GR 185484. Kasi po mga kaibigan, nung 2007 or 2008 ay nakatulan po si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos ng not guilty. Acquitted siya of the crime of dollar salting. Ibig sabihin, ayon po sa korte, sa Regional Trial Court, wala rong sala si First Lady Imelda Romualdez Marcos sa pagpapasok ng pera sa Swiss accounts. Andito po yan lahat. Ayan, no? Ayan. Criminal case po yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, kapag po napatunayan dito na nagkasala si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, kulong po yan, mga kaibigan. At pwede na nating sabihin ang Marcos magnanakaw. Pwede na. Pag nahatulan siya nito. Pag na-guilty siya dito. Okay. Ano po ang naging ruling dito? So, nung RTC, guilty. Inakyat sa Court of Appeals. Okay? Umabot sa Korte Suprema. Ito ngayon ang ruling ng Korte Suprema. Kasi po, mga kaibigan, sa RTC, ang ginawa, not guilty. Sa Court of Appeals, ang sabi po ng Court of Appeals, not guilty pa rin. In-uphold nila ang decision sa Regional Trial Court. Galit na galit si Francisco Chavez. Gustong manakit, iniakyat niya sa Korte Suprema. Ang sabi, yung huwes daw ay biased. Yun, parang biased ang sinabi. So, ano pong sinabi ni Assistant Justice Leonen? Associate Justice pala. Leonen. Ano pong sinabi? Tungkol po ito sa Swiss accounts, mga kaibigan. Swiss accounts po ito. At criminal case po ito. Ibig sabihin, kapag napatunayan po dito, na inilagay nga ni Imelda Marcos ang pera ng bayan, kaban ng bayan, sa Swiss accounts, magnanakaw talaga siya. Doon na papasok ang Marcos magnanakaw. Lehitimo na yon. Pero ano pong sinabi ng Korte Suprema? The petition for review on certiorari is denied. The Court of Appeals, February 28, 2008 decision and November 24, 2008 resolution are hereby affirmed. Ano pong ibig sabihin? Not guilty pa rin si Imelda Marcos. Paano ngayon sasabihin yung Marcos magnanakaw? Walang conviction. Napatunayang totoo, Father? Napatunayang totoo? Talaga. Father Rora naman nakikita natin yung pagkabayas. So, mamaya na nga yung iba. Napatunayang totoo, Father. Napatunayang totoo. Mukhang hindi yata. Mukhang mali yata ang mga nababasa nating mga bagay-bagay, Father. Mukhang mali yata. Okay. Punta ngayon tayo dito sa isa pang kaso. Sandigan Bayan, civil case naman to. Civil case number 2. Pangalawa to, mga kaibigan. Kailan lang to nag-ruling? 2019 lang, Ang tagal, Kailan to hinablan? 1986 pa, mga kaibigan. 1987, actually, ayan, July 16, 1987. Kailan lang nag-ruling? 2019. Tindi, di ba? Father, sana po makarating sa inyo to. Sabi nyo po, napatunayan di ba?
Napatunayan. Sige. Civil case number 2. This is tungkol po ito sa 200 million or 200 billion worth of assets na kine-claim ng PCGG na ill-gotten. Okay? Marcos po ito, diretso po ito sa Marcos. Hindi po ito yung mga tipong sa crony and whatever. Hindi po, Marcos po ito, rekta po ito sa Marcos. Okay. Sandigan Bayan po ito, Father. Sandigan Bayan. With all due respect, ano pong desisyon? Punta muna tayo sa 200 billion, ayan, no? 200 billion total amount. Okay. Talaga mga kaibigan. Punta tayo doon sa ruling. Punta tayo sa ruling mga kaibigan kasi mahababang basahin to. Punta na tayo sa ruling. Okay, punta tayo sa ruling mga kaibigan. Kasama po ito, lahat po ito ng Marcos assets. Okay, lahat po ito, lahat ng kayamanan ng mga Marcoses. Dito po yung ruling nung huwes na humahawak ng kaso. Ano pong sabi? Father, basa, Father, basa. Wherefore, premises considered for failure of the plaintiff, yung nagrereklamo, to prove its allegations by preponderance of evidence, the subject complaint filed against defendants estate of Ferdinand E. Marcos, Imelda R. Marcos, Imelda R. Marcos Manotok, Irene R. Marcos Araneta, Ferdinand R. Marcos Jr., BBM, and Constante Rubio is hereby Father, pakitapos na lang yung sentence na binasa ko. Father, akala ko ba pag-aralan natin ang kasaysayan? Father, parte na huto ng kasaysayan. Alam niyo ba yon? Kasi po sinabi niya kanina, mga kaibigan, ni Father Rora, ang sabi po niya, bakit may binabalik? Bakit mayroong binabayaran? Bakit mayroong binabalik? Etc. etc. Iba po ang ibalik sa kinuha. Iba po ang ibinalik sa sinequester. Sequester, ibig sabihin, puwersahan pong kinuha ang iyong ari-arian. Hindi po yun ibinalik, Father. Baka po, Father, nakakalimutan nyo ang Executive Order number 1 ni Cory Aquino tungkol sa PCGG. Recovery of all quote-unquote ill-gotten wealth. Ayan, Section 2. Father, iba po ang isinoli, iba ang sinequester. Iba po ang kinuha. Hindi po natatapos yan sa EO number 1, Father. Ito pa po, EO number 2. March 12, 1986. Ano pong sinabi? The government of the Philippines is in possession of evidence showing that there are assets and properties purportedly pertaining to President Ferdinand E. Marcos or his wife, tas buong pamilya, mga dummies, agents, etc. As a result of or the improper or illegal use or funds or properties owned by the government of the Philippines, etc. Ano pong sinabi? Said assets and properties are in the form of bank accounts, etc. Anong sinabi ni Corazon C. Aquino? Yan, malinaw naman. Mababasa naman natin yan. EO number 2. Freeze all assets. Prohibit any person from transferring. Require all persons holding assets or properties, whether located in the Philippines or abroad, in their names as nominees, agents, or trustees to make full disclosure, and prohibit everyone
lahat ng kasama dito, President Ferdinand Marcos and or his wife, tas lahat ng mga karelasyon, either business or what have you, ay hindi pwedeng galawin. Father, balik po tayo sa kasaysayan. Balik po tayo sa kasaysayan. Sinabi pa po ni Father na kung talaga sa inyo yan, bakit hindi nyo ipinaglaban sa patayan hanggang mamatay? Alam nyo mga kaibigan, kung babasahin nyo po itong separate concurring opinion ni Associate Justice Corpus Manyalak, makikita po natin na ipinaglaban yan simula 1987. Lahat yan ng mga kaso, actually, ang hinighlight pa nga dito ni Associate Justice, ito yung mga kaso kung saan natalo sa civil forfeiture cases ang mga Marcoses. To. Lahat yan, mga kaibigan. Alam niyo, ito pa nga masaklap dito sa kaso na to, mga kaibigan, civil case number 2. Ano pong sinabi ni Associate Justice dito? Tingnan sa dulo. Saan yun? Swiss accounts, okay. Ayan instant complaint. Sumasagot sila sa mga kaso Nakikipaglaban sila dyan para ma-recover. Yan. Punta natin sa baba. Meron ako highlight dito Ano pong sinabi ng Associate Justice sa kanyang separate concurring opinion? Ibig sabihin, uma-agree siya dun sa ruling nung nauna, si AJ Quiroz. Uma-agree siya sa ruling na i-dismiss lahat yung civil case number 2. Yung meron 200 billion na naipanalo ang mga Marcoses. Pero anong sinabi niya sa kanyang concurrent opinion? Considering that numerous assets and properties had already been successfully recovered by plaintiff, PCGG, either by favorable judgments or compromise agreements as reflected above, a sweeping dismissal of the entire complaint on the basis propounded in the ponensya is not warranted. Ano pong sinabi niya? Sa Tagalog po, mga kaibigan, meron naman ang na-recover. May natalo ng mga kaso, etc., etc., may mga compromise agreements, whatever. Hindi naman natin kailangan i-dismiss lahat ng mga kaso na yan. Kasi may mga nabawi. Recovered daw. Yun yung word na ginamit, nabawi. So, ibig sabihin, mga kaibigan, sa 200 billion na naipanalo ng mga Marcos sa civil case number 2, malaking chunk na puno ang nakuha. 175 billion. So, ibig sabihin, ninakakaban pa pala ang mga Marcoses ng 175 billion. Kasi yun ang ni-record ng yun ang ni-record ng PCGG na na-recover na raw nila. Na-recover, take note, na-recover na raw nila yun 175 billion or 170 billion, something like that. So, Father, civil case number 2. Ang sinasabi po sa civil case number 2, panalo ang mga Marcoses. Dismissed ang kaso sa civil case number 2. Ayan 200 billion worth of assets. 175 billion na raw ang na-recover. Ibig sabihin, meron pang 25 billion na natitira na sa mga Marcoses na lang. Mali po ba ang 25 billion? Hindi. Siyempre. Pero yun yung pong nakakalungkot dito, hindi pala ninakaw. Paano pag hindi pala ninakaw? So, anong nirecover ng PCGG? Sige nga.
yung nirecover ng PCGG kung dismissed ang kaso? Alam niyo mga kaibigan, ang problema po kasi dito sa mga taong katulad ni Father, hindi po yata nila hindi malinaw sa kanila yung pinagkaiba ng civil case sa criminal case. Kaya nga po mga kaibigan, pinakita ko po sa inyo yung criminal case at yung civil case. Kasi po, kung makikita niyo po dito, ito po, very specific preponderance of evidence. Dahil hindi raw naipakita ng nagkaso at mapatunayan ang kanyang aligasyon sa pamamagitan ng preponderance of evidence. Ano po ba yung preponderance of evidence? Pakita ko po sa inyo. Yan po sa Rules of Court. Makikita po natin yan. Section 1 po yan, Rule 183 133 ng Rules of Court. Actually, Rules of Evidence nga ito eh. Sabi, sa mga civil cases, the party having burden of proof must establish his case by a preponderance of evidence. O sa mga civil cases daw, tulad nung kanina, yung binasa natin, kailangan lang daw ay mapatunayan na mayroong preponderance of evidence. Ngayon, medyo nakakalito pa yan pag binasa natin dito, di ba? Medyo parang malalim pa rin yung Inglesan. Naghanap ako ng mas simple. Ito na yung pinakasimple kong nakita. Preponderance of evidence ayon sa Legal Information Institute. Preponderance of evidence is one of the evidentiary standard used in a burden of proof analysis. Ibig sabihin kapag nag-ahabla, ito yung mga kailangan mo ipakita kasi kailangan mo patunayan yung kaso. So burden of proof. Under the preponderance standard, the burden of proof is met when the party with the burden convinces the fact finder that there is a greater than 50% chance that the claim is true. Hindi mo nababasa. Ayan. Makapalaki ko pa ba ito? Wait. Ayan, makapalaki pa pala eh. Wait lang. Ayan. Ito. Mas malaki. Ayan. Ang kailangan lang sa mga kaibigan, sa mga kasong sibil, ang kailangan mo lang patunayan ay preponderance of evidence. Ibig sabihin, kung ako yung nag-ahabla, ang kailangan ko lang ipakita, kasi usually sa mga kaso, kung sino yung naghabla, dapat siya yung may burden of proof. Siya yung unang dapat magpapakita ng ebidensya. So, burden of proof, ibig sabihin, sa mga civil cases, kailangan yung ebidensya mo ay merong 50% chance ng katotohanan lamang. 50% chance lang, mga kaibigan. 50%